Nagtala ng bagong record low ang piso laban sa dolyar ngayong linggo. Magkakasunod na araw itong lumagapak. Dapat na ba tayong mabahala? Alamin natin yan mula kay Business News anchor Lois Calderon. Lois, ano ang ating weekly digit? Salamat, Menchu. Ito na nga ang ating weekly digit, 59. Lampas 59 pesos umabot ang palitan ng ating salapi laban sa dolyar. Nitong Martes, naitala ang all-time low na 59 pesos at 13 centavos sa merkado. Pagdating ng Miyerkules sa pagbubukas ng merkado, lalo pang humina ang piso sa bagong record low na 59 pesos at 26 centimos kada dolyar bago bumawi pabalik sa level na 58 pesos. Free fall na ba ang tawag dito? Sa Business Lingo, tinatawag na free fall ang salapi pag may biglaan at malaking pagbagsak sa halaga nito kontra sa salapi ng ibang bansa. That causes negative ripple effects throughout the economy. Ayon sa ekonomistang si June Neri, lead economist ng BPI, hindi pa matatawag na free fall sa ngayon ang pagbagsak ng piso. Yan ay dahil ang paghina nito ay 1.4% pa lang year to date, na ayon sa kanya ay manageable pa. At kumpara sa ibang salapi tulad ng rupiah ng Indonesia, dong ng Vietnam at rupi sa ilang bansa sa South Asia, mas banayad pa umano ang depreciation ng piso laban sa currency ng Amerika. Hanggat hindi ito lumalayo sa galaw ng regional currencies, normal adjustment pang maituturing ang paghina ng piso laban sa dolyar. Lois, yung paghina ng piso ay pabor sa mga OFW, exporters at call centers na ang kita ay dolyar. Pero sabi mo nga, pag naging free fall na, may negative ripple effects na sa ekonomiya. Pero ano nga ba ang dahilan ng pagbagsak sa record low ng piso at hindi ba ito kayang iwasan? Lalo na't hindi yan pabor sa ilang sektor tulad ng mga importers kasi mas magiging mahal ang imported goods. Tama ka, Menchu. Maaaring iwasan ang free fall ng salapi at isang paraan ay ang intervention ng Bangko Sentral. Maaari niyang ibenta ang dollar reserves at ginto sa kanyang vaults para pahinain ng dolyar at suportahan ang piso. Ngunit wala pa tayo sa puntong yan. Naglabas ng pahayag ang BSP na hindi ito makikialam sa merkado sa araw-araw at may puwang pa ito upang hayaang humina ang piso laban sa dolyar. Maliban na lamang kung tatamaan na ng exchange rate ang inflation o yung antas ng pagtaas ng bilihin. Ang itinurong dahilan ng pagbagsak ng piso, isa yung lower interest rates ng Pilipinas o interes sa pautang. Ikalawa, at mas mahirap kontrolin kung ikaw ay policymaker, ay yung perception o pag-unawa ng mga investors sa ekonomiya. Ayon sa BSP, nababahala ang mga mamumuhunan sa corruption scandal at baka mas malawak pa ito sa flood control. Nakausap din natin ang ginagalang na ekonomista si Jesus Estanislao. Dati siyang finance minister noong Cory Aquino administration. Inaasahan niya na hindi tatagal itong investor concerns over governance at babalik ang ekonomiya sa dating sigla nito. So this governance issue and its consequent capital flight should just be temporary? Very temporary. The moment we band ourselves together, all of that capital will come back. But we have to bring the 76 construction industry associations together and say, let's clean up the mess that we have. Mechanisms that enable them to really go and meet global professional standards. Sa forecast ng BPI, dahil papasok na ang Christmas season at aasahang dadaloy ang perang padala o remittances mula sa OFWs, lalakas muli ang piso sa 58 pesos at 20 centavos sa pagtatapos ng taon. Pero posibleng humina ito sa bagong record low na 59 pesos at 70 centavos pagpasok ng 2026. At yan ang ating weekly digit ngayong linggo. Balik sa iyo, Menchu. Maraming salamat, Lois Calderon.